Yan. Medyo parang umitim ako at umaba yung buhok ko. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Yan, natunay na tayo ay pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Sa umaga po na ito, ngayon ay December 14, araw po ng Huwebes. Napakabilis ng panahon. At magkakalahati na ng December 2024 na, next month. Nagbibigay kaligayahan sa langit ang tagumpay. Yan. Anong tagumpay? Anong klaseng tagumpay? Tagumpay natin mga kapatid sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. So para po sa ating pagsimula, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, na siyang nasisiyahan, nagagalak kapag kami nagtatagumpay sa anumang uri ng pagsubok sa pamamagitan sa pananampalataya niyo po, O Diyos. Sa pananampalataya namin sa inyo. Aming dalangin, O Diyos, ay gabayan niyo po nawa kami sa aming pag-aaral na ito dito sa Lucas 15:7. Ang inyo pong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng karunungan, pangunawa, at tulungan niyo po kami, O Diyos, na sa bawat araw ay maisabuhay namin at maipahayag ang inyong pong banal na salita sa lahat ng nakapaligid sa amin ng mga kaibigan namin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa 15 ng Lucas, sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So dito mga kapatid, masaya ang langit. Yan. Lalo na sa isang makasalanang nagsisisi, sa isang makasalanan na lumalapit sa ating pong Panginoon. Masaya ang langit. Nawa, masaya rin tayo. No? Kaya ngayon tayo ay nag-shift na ng ang Central Zone Conference, nag-shift na ng thinking na hindi na paramihan ng baptism, kundi makapagbuo na ng church planting. Parang mas upgraded, no? Parang mas maraming kailangan ng baptism sa church planting. Pero hindi mga kapatid. Walang pressure sa baptism. Ang kinakailangan dito ay discipleship. No? Kahit isa yung mabautismuhan, ma-disciple mo siya na mangaral din, ay siya ay mangangaral din. Dadami ang mga mangangaral. Yun yung goal ng Central Luzon Conference, dumami yung mga kapatid na nagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Kaysa marami yung nakaupo at hindi naman nagbi-ministry. So matagal kasing pagmimisyon, matagal ang gawain kapag ang nagbi-ministry lang isang tao. So sama-sama tayo dito mga kapatid. Sabi diyan, ang palaging nakikipaglaban ang ahensya ni Satanas para sa pagpigil sa isipan ng tao. Yan, talagang gera ngayon between God and Satan. No, lahat gagawin ni Satanas para pigilan tayo na mag-isip tungkol sa ating Panginoon. Ngunit walang tigil na gumagawa ang anghel ng Diyos na nagpapalakas ng mahihinang mga kamay at pinatitibay ang mahihinang tuhod ng lahat ng tumatawag sa Diyos para sa tulong. Yan. Kung ang kaaway ay nagsisikap na tayo ay ilayo sa Diyos, ang ating Panginoong Diyos naman, kasama ng kanyang mga anghel, ay hindi po tumitigil para tayo ay gabayan at ingatan upang tayo ay managumpay. So, saan pa tayo mga kapatid? Walang rason para hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang pangako sa bawat anak ng Diyos ay sabi po dito sa 7:7-8 ng Mateo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat tumihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. So may kinalaman po ito sa spiritual na buhay. May kinalaman po ito sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Hindi yan yung, ganun ba? Pag humingi ako ng sports car, nandiyan na ba agad? So hindi yan yun, out of context yan mga kapatid. No? Hindi yan para sa luho. Yan ay para sa proteksyon ng ating Panginoong Diyos against sa mga evil o sa mga makasanlibutan dito sa mundong ito. Ang Panginoon ay may mga lalaki at babaeng totoo sa puso. Yaong mga nakipagtipan sa Kanya sa pamamagitan ng sakripisyo. Yun po, ang mga kapatid ko, no? Nakipagtipan sa Kanya sa pamamagitan ng sakripisyo. So,
Bagamat ang ating sanlibutan, mga kapatid, sa paligid natin, marami ang mga hindi talaga sumasamba sa Diyos. Marami ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Marami ang mga hindi nananalig sa ating Panginoong Diyos. Pero sa bawat henerasyon, sa panahon natin, merong babae at mga lalaki na totoong nasa puso nila ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Maaring ikaw o ako, maaring isa sa atin, o maaring lahat tayo na sa totoong paglilingkod sa Panginoong Diyos. So, 'di ba, sa bawat henerasyon, maaring tayo lang kakaunti at mas marami, milyon, yung mga walang pakialam sa Panginoong Diyos. Pero ang mahalaga, tayo ay nasa ating Diyos, mga kapatid. Hindi sila lumihis sa kanilang integridad, na ingatan nilang ang kanilang sariling walang dungis ng sanlibutan, at sila'y pinangunahan ng liwanag ng buhay para talunin ang layunin ng tusong kaaway. Yan po, mga kapatid. So dito, yung mga lalaki at babae na tapat sa ating Panginoong Diyos, iningatan ng integridad. At syempre, yung pinaka-the best doon, nanalig sa Panginoong Diyos, nang hawak sa pananampalataya. Talagang hindi nagpatukso sa kaaway. Talagang ang tama ay tama, ang mali ay mali kahit walang nakakakita. Minsan kasi, tama lang sa atin ang isang bagay, mali lang ang isang bagay gawin kapag may nakakakita. May raming ganyan mga prinsipyo. Di ba? Pero, ang totoong nasa Panginoong Diyos, ang mali ay mali kahit walang nakakakita. Yan po, mga kapatid ko, no? Yan yung tinatawag na integridad. Gagawin ba ng mga taong kanilang bahagi sa pagtangi sa demonyo? Kung gagawin nila ito, siguradong tatakas mula sa kanila. Ang mga anghel na gagawa sa iyo ng mga hindi mo magagawa sa iyong sarili ay naghihintay ng iyong kooperasyon. Yan. So may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang gawin kapag tayo ay nagpasya na lumapit sa ating Panginoong Diyos. May mga bagay na hindi natin kayang gawin kapag tayo ay naipaglaban sa diablo. Ang kailangan lang natin gawin, yung part natin na manalig, tumawag, sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yan yung part natin. And the rest, ang Panginoong Diyos na ang bahala kung tayo ay tumatawag sa Kanya. Di ba? No? Ang Panginoong Diyos na magpupuno ng ating pong mga kulang. Marami tayong pagkukulang, pero kung tayo ay lumapit, ginawa natin yung ating bahagi para sa paglilingkod, ang Diyos na ang magpupuno ng ating pong mga kakulangan. Yan, napakaganda, no? Sa ating pong kaligtasan, ganun din. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. No? Wala tayong part sa kaligtasan. Wala tayong part sa kaligtasan. Ang hinihiling ng Panginoon, i-focus natin yung ating isipan sa Kanya. Tanggapin siya ng maluwag. Yun lang, mga kapatid. Para tayo ay maligtas. Ibig sabihin, naisin mong maligtas. Yan po, no? Naisin mong maligtas. Bakit? May mga tao bang ayaw maligtas? Yes. May mga tao nga ayaw na mabuhay. Dahil sa hirap ng buhay, di ba? Kailangan mo lang piliin mabuhay. Kailangan mo lang piliin na maligtas ka. Yung pagpili mo, hindi yun ang dahilan kung bakit naligtas ka, no? Hindi yun ang dahilan kung bakit ikaw ay naligtas. Naligtas tayo dahil sa ating pong Panginoon. Kahit ba naman piliin mo na gusto mong maligtas, pero wala naman nakaprovide na kaligtasan, wala rin, di ba? Nandyan lang yung kaligtasan. Kaya lang ang kondisyon ng Panginoon, manampalataya sa Kanya, pumili sa Kanya. Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay nauna na ang biyaya ng Panginoon kaysa sa ating free choice. Bago pa tayo likain ng Diyos, nandiyan na yung biyaya ng Panginoon. Kaya yung biyaya ng Panginoon ang nag-aakay, humihimok sa atin para piliin natin ang ating pong Panginoong Diyos. Naghihintay sila sa iyong pagtugon sa pag-aakay ni Kristo. Lumapit sa Diyos at huwag sa sino mang iba. Yan. Kapag ka sa iba ka pa lumapit, machichismis ka pa. Di ba? Yung shinare mo na experience, yung shinare mo na bigat-bigat sa iyong loob, maaring makarating sa iba. Yung galit mo na isinare sa iba, yung pot mo na isinare mo sa iba, maaring makarating doon sa pinagkakapuutan mo. Yan. Napakahirap, mga kapatid. Sa pagnanasa, sa pamamagitan ng tahimik na pananalangin, sa pamamagitan ng pagtangi sa mga pamamaraan ni Satanas, ilagay ang iyong kalooban sa tabi ng kalooban ng Panginoong Diyos. Yan. No? Pag tinatanggihan natin ang pagtanggi sa pamamaraan ni Satanas, ang ibig sabihin
ay ang kalooban ng Panginoon ang ating ginagawa. Yan, mga kapatid ko, no? Ang pananalangin ang isa sa paraan para tanggihan ang kaaway. Ang panalangin ang isa sa pamamaraan para tayo ay lumakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapag hindi po natin yan naggawa, tayo ay madadagit ng kaaway. Bagamat may isang kalooban kang tatanggihan ang demonyo at taimtim na manalangin, iligtas mo ako sa mga tukso, magkakaroon ka ng lakas para sa iyong araw. Ibig sabihin mga kapatid, na bawat araw yan, panalangin. Hindi yan yung sa isang linggo, isang beses na ako manalangin, cover na lahat ng bawat araw. Hindi po mga kapatid, araw-araw yan na lumalapit sa Panginoon. Kasi araw-araw tayong sinasalaki ng kaaway eh. Araw-araw tayong binabayo ng mga tukso ng kaaway. So kinakailangan na ang tayo ay talagang manalangin palagi, lumapit sa Diyos palagi. Kasi kung hindi natin gagawin mga kapatid, talagang maaakay tayo ng kaaway sa karumihan. Bawat araw kasi yan. Talagang liligligin ka ng kaaway. Pero ang Panginoong Diyos ay hindi tayo pababayaan. Basta lumapit lang tayo at kumapit sa Kanya. Iyon ay gawain ng mga makalangit na anghel na lumapit sa mga sinusubok, mga tinutukso at mga nagdurusa. Isa ka ba sa mga sinusubok ngayon? Isa ka ba sa mga tinutukso ngayon? Isa ka ba sa mga nagdurusa sa mga panahon na ito? Manalangin na tumawag sa ating Panginoon. Dahil ang tumatawag sa Panginoon ay pinakikinggan at nirespondihan agad ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, sila'y gumagawang patuloy at walang pagod para magligtas ng mga kaluluwang kinamatayan ni Kristo. Sino ba yung mga kaluluwang kinamatayan ni Kristo? Lahat po ng mga tao. Yes, lahat po ng mga tao kinamatayan ni Jesus. Magiging epektibo lang yung kaligtasan kapag sila ay nahimok ng banal na espiritu, kapag sila hindi na nila tinanggihan ang panawagan ng banal na espiritu, kapag hinayaan nila na ang Panginoong Diyos ang maghari sa kanilang buhay, o pag hinayaan natin ang Diyos ang maghari sa ating buhay at hindi na tayo nagre-resist pa mga kapatid, tayo ay talagang gagabayan ng Panginoon at ililigtas niya sa anumang uri ng kapahamakan. Yan. At take note mga kapatid, itong mga anghel na ito, hindi po napapagod na maglingkod sa bawat isa sa atin. Just like ang ating Panginoong Diyos, hindi po nagsasawa. Pero tayo mga tao, madali tayong magsawa, di ba? Kapag paulit-ulit na lang na tinatanggihan tayo, kapag paulit-ulit na lang na ayaw ng mga tao sa atin, madali tayong magsawa. Madali tayong maging maiyamutin. Pero ang mga anghel ay hindi. Lalo na ang ating Panginoong Diyos, hindi nagsasawa na suyuin tayo. Yan ang napakaganda. Hindi nagsasawa na suyuin tayo mga kapatid. Nariyan ang ating pong Panginoong Diyos. At kapag ang kaluluwa ay kinikilala ang kanilang mga pakinabang at kinikilala ang makalangit na tulong na ipinadala sa kanila at tumugon sa paggawa ng banal na espiritu para sa kanila, kapag inilagay nila ang kanilang kalooban sa panig ng kalooban ni Kristo, dinadala ng mga anghel ang pabalita patungo sa langit. Yan ang napakaganda dyan. Dinadala ng mga anghel ang pabalita patungo sa langit. Pero syempre, kahit na hindi dalhin ng pabalita sa langit, alam ng ating Panginoong Diyos dahil all-knowing siya, di ba? Ang mga anghel ay nagre-report din sa ating Panginoong Diyos para marinig din ng mga ibang mga anghel na hindi naman all-knowing kung ano yung naging desisyon natin sa buhay. At syempre, kung masaya ang Panginoong Diyos sa isang kaluluwa na nagbabalik loob at nagsisisi, malungkot naman ang Panginoong Diyos sa mga taong hindi tumanggap sa Kanya. So, vice versa rin, mas marami. Pero mga kapatid, mabubura yung kalungkutan ng Panginoon sa milyon-milyong tumalikod sa Diyos sa isang kaluluwa na pumunta sa Kanya. Di ba? Mabubura yun sa isang kasiyahan. Dahil ang Panginoong Diyos ay kontento, di ba? Kontento ang ating Panginoong Diyos. Alam mo kapag kakontento ka sa isang bagay, maliit man yan o malaki, abot ang iyong ngiti, ang iyong kaligayahan ay abot hanggang tenga. Pero pagka hindi ka masaya, hindi ka makontento, kahit yung pinakamagandang bagay ang dumating sa iyo, hindi ka pa rin masaya. Hindi ka pa rin masaya. Mayroong isang bata na pinasalubungan siya ng kanyang daddy.
O yun na nga, yung anak ni Pastor Jan Muralda kahapon na nandun kami. Dumaan kami doon at doon kami nakikain. Ay may pasalubong siya, damit. Yung expect ng kanyang anak ay laruan. Noong nakuha na yung damit, sabi ng anak, bakit damit? Inisip niya na yung laruan. Bakit damit? Ganoon no? Kapag hindi mo ina-expect, kapag may ina-expect ka tapos hindi dumating, at iba yung dumating, parang malungkot ka. Pero yung binigay sa'yo maganda na, pero kinalungkot mo pa rin. Kaya kailangan maging kontento tayo. Ano man ang makuha natin, ano man ang matanggap natin, magiging masaya tayo kung kontento tayo. Yan po mga kapatid. Pero kung hindi ka kontento, kahit pabagsakan ka ng maraming mga sasakyan dyan, kung hindi ka naman kontento, hindi ka pa rin magiging masaya. Kahit napakarami kang pera ngayon, binigyan ka ng maraming pera, kung hindi ka kontento, hindi ka pa rin masaya. Pero kung kontento ka, kahit isa lang yan, kahit kaunti lang yan, magiging masaya ka kasi kontento ka. So ang ating Panginoong Diyos, siya po ang nag-utos niyan, siya po ang naglagay niyan, kaya yan ang kanyang karakter. Kontento siya sa isang kaluluwang nagsisi. No? Lalo siyang mas higit na masaya kaysa sa milyon-milyong tumalikod. Yan. How much more kung hindi lang isa ang magsisi, di ba? Kung hindi lang ang isa ang magbalik loob sa Panginoon, gaano kasaya ang ating Panginoong Diyos. Lubusan at lubusan, mga kapatid. Sabi dito sa Review and Herald noong 1899, July 4, pabalik sa mga bulwagan ng langit. Kanilang iniuulat ang kanilang tagumpay sa mga kaluluwang kanilang pinaglingkuran at may pagsasaya sa mga anghel ng langit. Totoo yun. Masaya ang mga anghel, mas masaya ang ating Panginoong Diyos. Ayan mga kapatid, no? Yung pagtatagumpay na talikuran ng kasalanan ay isang malaking tagumpay mga kapatid bawat araw. Kaya ating dalangin, bawat araw tayo ay magtagumpay. Bawat araw magtagumpay tayo sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kapag bawat araw tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, lumalapit sa Kanya, bawat araw mga kapatid, ang langit ay masaya. Lalo na ang ating pong Panginoong Diyos ay higit na masaya sapagkat yan ang number one na nais ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos na ang kailangan lang natin gawin ay ayahaan ng Panginoon at sumampalataya sa Kanya. No? Manghawak sa ating Panginoong Diyos. Mas mahigpit ang kapit ng Diyos sa atin kapag tayo ay umabot ng ating po mga kamay. Yan. No, walang lakas tayo, nanghihina. Pero kapag kinapitan tayo ng Panginoong Diyos, paangat, ay napakalakas nun. Ang kailangan lang natin ay ibigay ang ating mga sarili, ang ating mga desisyon sa ating Panginoon at ang tagumpay ay ating pong mararanasan. Pero kung pabanjing-banjing tayo, kung tayo ay kumpiyansa sa buhay, kung tayo ay ganito, ganyan lang ang ginagawa natin, ay wala. Imbis na tagumpay ay kalungkutan ang mararanasan natin. Imbis na tagumpay, walang mangyayari sa atin kundi pagdurusa at kalungkutan lang, di ba? So patuloy nating sambahin ang ating Panginoong Diyos sa umaga na ito. Ay pakinggan po natin ang mga prayer request natin. Yan sa aking tatay na mayroong karamdaman sa mga oras na ito, sa nanay ko, namamaga pa rin yung kanyang kamay. Ang kagalingan ng ating Panginoon ay maranasan. At ganun din po yung pamangkin namin si Rihanna Faye Magat. May infection siya. So isama natin sa dalangin na siya ay gumaling din. At ngayon din po, isama natin sa panalangin ang paparating na pangangaral, mga kapatid. At ito'y maging matagumpay ayon sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So pagpalain tayo ng ating Panginoon. At ngayon po ay tayo ay mananalangin. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano. Pagkatapos po ng isang awitin na pasasalamat sa ating pong tagapagligtas. Awit ng pagtatagumpay, mga kapatid. Choices you make, so take care what you do,
Your heart is in your hand. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. All your fears and tears, your emotions, your cares. In His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and life is so bad, you just want it to end, it's time that you say a word up to heaven, putting your life in His care. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. Every tears and fears, your emotions, your cares. In His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. God is the answer. He's all that you need. He will hear you. He is near. Give your heart to the Lord. He'll take care of it. Every tears and fears, your emotions, your cares. In His hands you're assured. You can count on His word. Trust your heart to the Lord. Trust your heart to the Amen mga kapatid, ano po, salamat sa awit na yan. Give your heart to the Lord. He will take care of it, sabi, ano po. Ibigay natin yung puso natin at iingatan niya ng Panginoon, ano po. Kaya napakagandang awit na yan, ano po. At salamat din sa magandang mensahe ngayong umaga nito. Pastor, salamat po. Nakita nyo na, contentment yung isang napakagandang puntos dito, no? Dapat tayo makontento. Dapat tayo makontento sa ating mga blessings na natatanggap, ano? Kasi nga si Jesus, pinakita niya pa paano makontento. O, di ba? Kontento na siya sa isang kalawang magsisisi o nagsisi na po. Kaya nga sa Sodoma at Gomorra, isa lang. Makikita niya na matino o mabait. Hindi niya gugunawin. Kontento na siya sa isa. Kita niyo po, ganun makontento ang ating Panginoon. Kontento na siya sa isa. So, pag may isa, tagumpay na yun, masaya na siya. At nagbibigay ng kaligayahan sa langit ang tagumpay. Kaya tagumpay na yun kapag may isang kaluluwang nagsisi. Ano po? So, sa atin, naway isa tayo doon mga kapatid. Ano? Naway isa tayo doon sa ikasisiyan ng langit. Sa pagtatagumpay natin at ng langit. Ano po? Bakit ng langit? Ayan ang goal ni Jesus tayong lahat ay maligtas, ano po. Yan ang goal. Kaya tagumpay ni Jesus yun. At para sa atin naman, tagumpay rin natin yun. Dahil tayo ay napaglabanan natin ng mga tukso sa lupa. Kaya dapat tayong makontento. Ayan. Kaya, di ba, bawat araw, sabi nga ni Pastor, bawat araw magtagumpay tayo. Bawat araw magsisi tayo sa kasalanan. At masaya ang langit, buong kalangitan. At siyempre, sa ating Panginoon ay masaya na po. Kaya para sa ating pagiging kontento, ibigay natin ang ating puso kay Jesus. Sabi nga sa awit, give your heart to the Lord. He will take care of it. Okay, tamo. Kapag yan, iningatan ng Panginoon, sigurado ay
ibigay mo lang yung sa kanya yung willingness. Yan, ibigay mo lang sa kanya yung willingness. At siya na magte-take care sa atin. Ano po? Kaya yung heart, willingness. Yan ang ating ibigay sa kanya. Salamat sa magandang lesson na ito at tunay na may pag-asa ng pagtatagumpay ang bawat isa sa atin. Kaya napakaganda, no? Dapat isa tayo sa mapagpasaya ng langit. Sama natin sa panalangin yung mga kapatiran na may pre-request. Happy birthday kay Karen Nako, anak ni Roy. Anak ni Roy. Teka muna. Sige po. Karen Nako. Ayan, happy birthday po kay Karen Nako. Ano po? Aplito po ba yun? Karen, pangalan yung Karen Nako. Anyway, ano po, happy birthday. Isama natin sa panalangin si Karen Nako. Ano pa, mayroon pa ba dito? Mga pre-request, sandali lang po. Ayos ko nilang natin, sandali. Magpalang umaga po sa lahat, mga kapatid. Thank you Lord sa pasalamat ni Sister Belinda Salvania. Ano po? Sige po, sama din natin si Sister Peachy. Ayan, nag-chat sa akin si Sister Nimpa. At syempre yung ating mga pre-request. Ano po? Tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong buhay at kalakasan na ibinigay niyo po sa amin sa umaga na ito. Higit sa lahat, sa pagkakataon na muli kami makarinig ng inyong mga aral at inyong mga masasarap at matatamis na pangako ng tagumpay, ng kasiyahan, kaligayahan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pag-asa na kayo ay magiging masisiyahan na kung aming ibibigay ang aming puso sa inyo, ang aming willingness sa inyo, at kami inyong gagabayan upang kami magtagumpay, at higit sa lahat kayo rin ay magtagumpay at buong kalangitan ay magiging masaya sa isang tagumpay. At maraming salamat po Ama, at naway ang aming mga kaluluwa ay maging handa para sa tagumpay na ito. Lahat kami mga nakikinig ngayon ay tulungan niyo po kami na araw-araw kami magsisi sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na araw-araw kami magtagumpay laban sa kasamaan. At tulungan niyo po kami na araw-araw namin tingnan ang inyong kalooban. At alam namin na kami ay tunay na magtatagumpay sa inyo pong tulong, sa inyo pong piling, at sa inyo pong pagkabay sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng pangangaral na gagawin dyan sa likap, panguna ni Pastor Sabat. Patuloy na ito ay maging successful. Maraming makarinig ng pabalita, tumanggap ng aral, at tumanggap ng inyong mga pangako, tumanggap ng inyong kamay na iniaabot sa kanila, at maging karinalan ng mga gabay, patnubay, at personal at tagapagligtas. Sama din po namin sa panalangin si Peachy na siya ay magta-travel na medyo may kalayuan sa nalalapit na panahon. Nawa ay mawala ng pain na kanyang nararamdaman sa kanyang mga paa, upang sa ganun hindi ito maging burden sa kanyang pag-travel. At ingatan din po ang kanilang gagawin paglalakbay. Ilayo sila sa anumang kapahamakan, makarating sila doon na ligtas, at kanilang successful magawa ang kanilang activity na gagawin po doon. At dalangin po namin si Sister Peachy na sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay ay bigyan po siya ng isang araw na pagtatagumpay sa bawat araw, one day at a time. Ang aming inihiling po sa kanya na tagumpay na nagmumula po sa inyo. Bigyan rin po siya ng karunungan sa bawat sandali na kayo ang palagi niyang kasama. Amin din sinasama sa panalangin si Kuya Jerry Borbon, ay siya patuloy niyong palakasin sa araw-araw, alisin ang kanyang pain na nararamdaman, ang kanyang kalusugan ay niyo pambantayan sa kabila ng kalungkutan na kanyang nadarama sa pagpapahinga ng kanyang mahal na asawa. At gayon din gabayan ang kanilang buong pamilya na unang-una ang kanilang kalusugan,
pang-physical na kalusugan at pang-espiritual, gayon din naman ang kanilang pangkabuhayan na kanila rin naman ito mapakinabangan at maibahagi din naman sa iba. Namin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ang mga parents ni Pastor, ang kanyang tatay na nasa ospital, at ang kanyang mama na nagpapagaling pa rin sa namamagang kamay. Patuloy na mong igawad ang kagalingan sa kanyang mga magulang, at ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan, lalo na sa pinansyal. At gayon din namin sinasami sa panalangin si Rihanna, ang pamangkin po ni Pastor, na siya rin po ay may sakit. Naway ipuin din siya na yung pagpagaling na kamay at makita niya ang dakilang pangako ng Panginoon ng aming Diyos na nagpapagaling na aming karamdaman. At may kwento niya sa kanyang mga kalaro bilang isang maliit na bata. Namin din sinasama sa panalangin si Sister Shirley Rosacinto. Patuloy po siya nagtitiwala sa iyo. Patuloy siya naghahawak sa inyong mga pangako. Ipakita niyo po sa kanya ang tunay na kagalingan na nagmumula po sa inyo, hindi lamang sa physical, gayon din sa spiritual, at nagbibigay ng aming mga pangailangan. Kasama din namin sa panalangin ang iba pang kapatiran na may mga karamdaman, at ang mga kapatiran na patuloy pa rin na umaasa at naghihintay ng mga answered prayers sa bawat isa. Sina Brother Kevin, sina Brother James, sina Pastor Nelvin na naghihintay na kanilang baby. Kaya din patuloy namin sinasama ang tatay ni Doc Mika sa isang miracle healing, ang aming inihiling para sa kanya. At kaya din si Brother Cleto Halasar, at kaya din si Sister Rona nandiyan sa Mindanao, si Sister Jinjin, siya ay patuloy pa rin nagpapalakas, nagpapagaling. Ang anak nila Brother Rudy at Sister Kizit na siya na yan, na sa munting edad ay patuloy pa rin namin siya ilalapit sa inyo, mahiging lumakas sa kanyang resistensya at hindi na siya makabalik pa ulit sa hospital. At kayo din si Sister Wendy, at kayo din si Sister Erica na sa kanyang pagbubuntis, at Sister Jody sa nalalapit niyang panganak. Kasama na namin Sister Nessie Fernandez, Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio, Brother Cleto Salazar, Sister Percy na may sakit, si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kelantang, Jennifer De La Cruz, Ate Grace Amano, Esther Lopez, si Brother Benjamin Munti Gamboa, Lita at Dayan. Kasama na rin si Sister Pichi, kanyang patuloy ng kalakasan, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Petong, si Kuya Mike Pablo. At kalusugan din ang aming kahilingan para sa family ni Sister Rose Cris Encarnado, at sa family ni Sister Dang de la Cruz, at sa lahat ng pamilya na nakikinig ngayon. Kaya din si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito, ang karamihan ay may mga malubhang karamdaman, ang iba ay nagpapalakas na sa recovery, ngunit ang lahat ay patuloy po nagtitiwala sa inyo na kayo ang aming dakilang doktor, magagamot, at ang aming panalangin ang pinakamabisang gamot. Nagpapasalamat po kami sa walang sawa niyong pagdinig sa aming panalangin, at patawarin po kami sa aming kasalanan na gawa sa pagpapatuloy na nais naming sama sa pasalamat. Ang pagsapit ng kaarawan ni Karen Nako, na siya ay nagdirimang na kanyang kaarawan ngayon. Salamat po sa buong mga taon na nagtahan na kanya niya siyang iningatan. Salamat po sa kalusugan, salamat sa kanilang binibigay niyo sa kanyang pamilya na financial, sa kanilang anak buhay, at patuloy nawa siya samahan sa buong maghapon na ito, maging maalala niya ang kanyang kaarawan ay nagmumula po sa inyo, at maikwento niya rin sa kanyang mga kalaro at mga kasama, kaibigan, kakilala, na kayo ang dakilang tagapaglikha, dakilang manggagamot, at dakilang aming Panginoong Diyos. At gayon din sa kanyang mga susunod na panahon pa na mga dito sa lupa, sa kanyang paglaki, sa kanyang pag-grow bilang isang
tunay na mananampalataya. Makilala po niya kayo at maikwento niya sa kanyang kasama, sa kanyang mga kakausap, na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas na nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan. At papasalamat po kami sa walang sawa niyong pagdinig sa aming panalangin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen po mga kapatid, muli magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? At ating bati ng bawat isa na nakikinig ngayon sa umaga nito. Pero teka muna, awitan muna natin si Karen Nako, ano po, para siya ay ating awitan siya ng kasalamin. Teka lang, hanapin ko lang yung ating awit dito. Nawawala. Ang dami kasing in-edit ko dito. Ayun, sige po, nakita ko na. Asan na yan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po kay Sister Karen Nako. Ayan, dahil birthday mo, maraming regalo sa iyo, Panginoon. Ayan, no? Daming regalo. Yan ay fruit of the Spirit. Ayan, yung tatlo sa kaliwa. Yan yung pinaka nauuna sa tatlo. Hindi ko sinabing pinakamahalaga. Pinaka nauuna. Love, joy, and peace. Ano po? So, ayan, tanggapin mo ang regalo ng Panginoon. At iyong namnamin. Hindi lamang pakinabangan, kundi bahagi din naman sa iba. Ano po? Kaya love, ang pag-ibig. Kapag ikaw ay may love sa iyong puso, kakaroon ka ng joy. Sunod-sunod na yan. Ano? At kapag meron kang joy, masaya ka. Meron kang kapayapaan sa buhay. Ano po? Sa piling ng ating Panginoon, siyempre. So, enjoy your day. At palaging alalahanin ng Panginoon sa lahat ng oras. Ayan, ano? At ang wish ko sa iyo ay, hindi ko alam kung ilang taon na po si Sister Karen. Ano? Pero ganun pa man, ay kung ilang taon man na siya ay ang wish namin sa iyo ay patuloy na gabay ng Panginoon at patuloy na araw-araw na give your heart to the Lord. Ayan, siyempre na po, para yung tagumpay maging masaya. Hindi lamang tayo masaya, masaya yung kalangitan. Ano po? So, kay Karen Nako, happy birthday po ulit sa iyo. Ayan. Kahapon yung may birthday na inawitan natin ay kambal. Ano yun, Luz, taga KC1 San Antonio. Ayan, meron nakita kong picture na sinare si Brother Jonathan Pasel. Pala ay 50 years old na kambal. Ayan, ano po, kalahin niya po, 50 years old sila na kambal. Kaya pala magkamukha yung pangalan nila. So, ayan, hanggang bukas po muli at batiin natin yung mga late na hindi ko nabati kanina. Halos nandito naman na pala lahat, ano? Si Sister Resbeb, ayan. Si Ted Tang de la Cruz, wala naman ako nakitang bagong pangalan. Sa ating lahat, ano po, at purihin ng Panginoon. Ate Lorna, ayan. Sister AJ, Sister Tintin de Jesus, si Brother Limuel Arellano, ayan, mga nandito nakita ko sa notification. At sa lahat na nakikinig sa background, hanggang bukas pa muli, patuloy tayong magdalanginan, mga kapatid. Patuloy tayong ma-bless, ma-remind at ma-revive sa bawat umaga. God bless po sa lahat. Salamat sa mga nag-share. Salamat sa mga nag-share. Salamat sa mga prayer warriors at lahat tayo ay naway patnubayan ng Panginoon sa ating araw-araw na pagsisisi, araw-araw na pagtatagumpay. God bless po sa bawat isa.